King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1243. Tumaas sa katanyagan. Pagkatapos maglaan ng ilang oras kasama si Zhao Yufei, naalala ni Zhao Feng kung ano ang pakiramdam ng bloodline ng spiritual race. Sa sandaling naramdaman ni Zhao Feng ang enerhiyang ito, ang unang pumasok sa isip niya ay, maaaring ang taong ito ay si Zhao Yufei. Kung ito ang Continent Zone, makatitiyak si Zhao Feng na ang taong ito ay si Zhao Yufei, ngunit ito ang spiritual race. Hindi maliit ang bilang ng mga taong may bloodline ng spiritual race. Habang sinusundan niya ang enerhiyang ito, mabilis na umalis si Zhao Feng sa Celestial River Valley region. Unti-unting lumitaw sa harap ni Zhao Feng ang isang babaeng may kumikinang na katawan tulad ng puting salamin. Ang babaeng ito ay may dalisay at simpleng kagandahan, at ang likas na katangian ng kanyang spiritual race bloodline ay nagpamukha sa kanya na parehong marangal at napakarilag. Ngunit mula sa kanyang nakapaut na mga labi at ang kanyang pagtaas ng kilay, masasabi niyang halatang masama ang pakiramdam niya. Ilang kabataang lalaki mula sa iba't ibang lahi ang nakatayo sa paligid ng dalagang ito. Xingying, saan mo gustong pumunta? Dadalhin kita doon. Isang nakakabighaning magandang binata na may maamong mukha ang kumaway sa kanyang puting jade fan at ngumiti. Tiningnan ni Zhao Feng ang party na ito mula sa malayo. Ang babaeng ito ay malinaw na nagtataglay ng bloodline ng spiritual race habang ang mga kabataan sa paligid niya ay nagtataglay ng kakaibang cultivation. Malamang sila ang mga quasi-god na henyo ng mga subordinate faction ng spiritual race. Dahil maaari silang makipag-usap sa babaeng ito, ang mga taong ito ay maaaring makipag-ugnayan din kay Zhao Yufei. Tungkol sa katayuan ni Zhao Feng, ito ay masyadong mababa, kaya ang mga taong ito ay hindi garantisadong bibigyan siya ng anumang pansin. Gayunpaman, kung ang mga taong ito ay handang tumulong sa kanya na maghatid ng liham, maaaring direktang makipagkita si Zhao Feng kay Zhao Yufei. Habang nag-iisip si Zhao Feng sa sarili, napansin ng spiritual race na babae si Zhao Feng at nagbigay ng mapang asar ng ngiti. Sa kanyang pananaw, si Zhao Feng ay nabighani sa kanyang hitsura at nakatitig sa kanya ng nakatulala. Bilang karagdagan, bagaman nakasuot si Zhao Feng ng uniforme ng isang worker disciple, ang kanyang hitsura at tindig ay lubhang katangi tangi, hindi mas mababa sa mga kabataan sa paligid niya. Ikaw, pumunta ka dito. Biglang huminto si Wei Qingying at itinuro si Zhao Feng. Bahagyang natigilan si Zhao Feng. Iniisip lang niya kung dapat ba niyang puntahan ang mga taong ito at tanungin kung maaari silang kumuha ng liham kay Zhao Yufei, ngunit ang babaeng ito ng spiritual race ay humiling sa kanya sa halip. Qingying, bakit gusto mong makausap ang taong iyon? Ang nakakabighaning binata ay malamig na tumitig kay Zhao Feng habang nagsasalita ito. Agad na lumipad si Zhao Feng papunta kay Wei Qingying. Sino sa palagay mo ang pinakamagandang tao sa lahat ng spiritual race? Nagpakita si Wei Qingying ng mapanlinlang na ekspresyon at isang kaakit-akit na ugali habang siya ay mahinang nagtanong. Naunawaan ng mga batang kababalaghan sa paligid niya kung ano ang hinahangad ni Wei Qingying. Bago dumating si Zhao Yufei sa spiritual race, ang numero unong kagandahan ng spiritual race ay quasi-god Luoyu, at si Wei Qingying ay ang taong nakatayo sa tabi ng quasi-god Luoyu. Ngunit mula nang dumating si Zhao Yufei sa spiritual race, ang patuloy na pagpapasigla ng kanyang makapal na bloodline ay naging sanhi ng kanyang mga talento sa paglilinang upang ganap na mapalabas. Sa kanyang mukhang fairy na hitsura, unti-unting pinalitan ni Zhao Yufei ang quasi-god Luoyu bilang ang diyosa na nananahan sa puso ng lahat ng lalaki ng spiritual race. Gayunpaman, dahil si Zhao Yufei ay nanggaling sa labas ng zone, ang mga taong kabilang sa spiritual race ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nakadama ng mental na pagkamuhi sa kanya. Bukod dito, ang napakahusay na talento at napakagandang hitsura ni Zhao Yufei ay naging dahilan upang siya ay inggit ng lahat ng iba pang kababaihan ng spiritual race. Kani-kanina lang, nagsasalita si Wei Qingying sa likod ni Zhao Yufei nang makaharap niya ang taong pinag-uusapan at nakatanggap ng mahigpit na aral. Ito. Huminto si Zhao Feng ng ilang sandali. Hindi niya akalain na tinawag siya ng babaeng ito ng spiritual race para lang itanong ito. Bilasan mo at magsalita ka. Malamig na tumahol ang nakakabighaning lalaki sa tabi ni Wei Qingying. Alam ng lahat na si Wei Qingying ay isa sa mga tagasunod ni quasi-god Luoyu.
Ang lingkod na ito ay maaaring magsabi ng anumang pangalan maliban sa Zhao Yufei, ngunit kung gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Wei Qingying, mas mabuti kung sasabihin niya na ang quasi-god na si Luo Yu ang pinakamaganda. Siyempre, si Miss ang pinakamaganda. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Halos walang alam si Zhao Feng tungkol sa spiritual race. Ang tanging babaeng kilala niya ay si Zhao Yufei. Gayunpaman, masasabi ni Zhao Feng na ang babaeng spiritual race na ito ay kasalukuyang naiinis, kaya ang tugon na ito ay malamang na makakapagpasya sa kanyang kalooban. Hihihi. Agad na tumanggo si Wei Qingying. Siya ay orihinal na naniniwala na ang lingkod na ito ay sasabihin na ang quasi-god Luo Yu ang pinakamaganda, ngunit sinabi niya na siya iyon. Bagamat alam niyang hindi nagsasabi ng totoo si Zhao Feng, masaya pa rin siyang marinig ang mga salitang ito. Ang mga batang kababalaghan sa paligid niya ay tumingin kay Zhao Feng nang may paghamak. Kahit na ituring ni Zhao Feng si Zhao Yufei bilang kanyang diyosa, kailangan lang niyang banggitin ang quasi-god Luo Yu upang maiwasang masaktan si Wei Qingying. Nakita nilang lahat si Zhao Feng na medyo walang kahihiyan sa pagsasabing ang pinakamaganda ay si Wei Qingying. Manam, ang iyong paglilinang ay disente, at ang iyong pagganap ay mahusay. Pagkaraan ng ilang sandali, ipapapromote kita sa kanila bilang periphery disciple. Bumuti ang mood ni Wei Qingying, at agad niyang nakita ang binatang ito na medyo kaaya-ayang tingnan. Habang sinisiyasat niya si Zhao Feng, naramdaman niyang mas gwapo ito kaysa sa sinumang kabataang nakita niya noon. Ang kanyang walang malasakit at mapagmataas na mukha, ang kanyang natural na napakarilag na gininto ang buhok. Lahat ng kanyang mga tampok ay nagpakinang sa kanyang mga mata. Ang hitsura sa mukha ni Wei Qingying ay naging dahilan upang ang lahat ng iba pang kabataan ay malamig na tumitig kay Zhao Feng. Lahat sila ay mga henyo mula sa subordinate o vassal factions ng spiritual race, at alam nila na hinding-hindi nila maaabot ang kasing taas ng mga kahangahangang anak na babae ng spiritual race tulad ni Zhao Yufei o quasi-god Luo Yu. Kaya, inilagay nila ang kanilang mga tingin sa mga kababaihan ng spiritual race na may medyo mababang talento. Pagkatapos ng lahat, ang spiritual race ay nasa ika-19 na ranggo sa mga sinaunang lahi, kaya ang pagsasama-sama sa linyang ito ng dugo ay magpapasulong sa kanilang sariling paglilinang at pagpapalain din ng kanilang mga inapo. Maraming salamat. Medyo natuwa si Zhao Feng. Kahit na mahusay siyang gumanap, kailangan niyang maghintay ng ilang oras upang ma-promote bilang periphery disciple, ngunit sa kanyang magandang mood, nangako si Wei Qingying na direktang ipupromote niya si Zhao Feng bilang periphery disciple. Qingying, saan mo gustong pumunta? Sasama ako sayo. Isang batang kababalaghan na nakakita na bumuti ang mood ni Wei Qingying ay agad na humakbang pasulong upang akitin ang sarili sa kanya. Sige. Si Wei Qingying ay mas nasa mood para mamasyal. Pakihintay. Biglang nagsalita si Zhao Feng. Si Wei Qingying ay nasa mabuting kalagayan at may magandang impresyon kay Zhao Feng. Marahil kung hihilingin sa kanya ni Zhao Feng na maghatid ng sulat, papayag siya. Kaya, tinawag ni Zhao Feng si Wei Qingying. Lingkod, bakit ka nagsalita? Ang nakakabighaning binata sa tabi ni Wei Qingying ay agad na bumungad kay Zhao Feng. Matagal na siyang nasaktan nang makita si Zhao Feng. Isang worker disciple ang nangahas na magsalita sa pantirya ng kanyang pagmamahal. Anong gusto mo? Handa si Wei Qingying na baliwalain ang mababang katayuan ni Zhao Feng sa isang sandali. Iniisip ko kung handang tumulong si Miss na maghatid ng sulat kay Zhao Yufei. Hindi pinansin ni Zhao Feng ang mga kabataang iyon at direktang sinabi ang kanyang kahilingan. Ngunit sa sandaling ginawa niya ang kanyang kahilingan, si Wei Qingying at ang mga batang kababalaghan sa paligid niya ay agad na tumahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, binasag ng malamig na tawa ng isang kabataan ang katahimikan. Ang iba pang mga kabataan ay nagsimulang tumawa ng mapang-uyam pati na rin ang naaawa kay Zhao Feng. O hindi, naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha pati na rin kay Wei Qingying ay mali lahat. Gusto mong makipag-usap kay Zhao Yufei. Biglang nagpakita si Wei Qingying ng isang kakaibang nakakatakot na ngiti. Bago pa makapagsalita si Zhao Feng, idinagdag ni Wei Qingying. Mukhang hinahabol mo rin si Zhao Yufei, pero ikaw, isang worker disciple lamang, gusto mong mapalapit kay Zhao Yufei. Magpahinga ka na.
Sasabihin ko kay Zhao Yufei na mayroong isang worker disciple ng spiritual race na humahanap ng kanyang kamay. Malamig ang mukha ni Wei Qingying habang nagbibigay siya ng nakakaakit na ngiti. Whoosh! Agad na umalis si Wei Qingying. Hahaha, brat, hindi mo talaga alam ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Natuwa ang isang kabataan. Bagaman hindi masama ang iyong cultivation, hindi ka magiging periphery disciple sa natitirang bahagi ng iyong buhay, lalo na ang pakikipagkita kay Zhao Yufei. Ibinagsak ng nakakabighaning kabataan na may feather fan ang mga salitang ito bago sumunod kay Wei Qingying. Alam na ngayon ni Zhao Feng na malamang na walang magandang relasyon si Wei Qingying kay Zhao Yufei. Malamang na gusto niyang gamitin ang bagay na ito para kutsain si Zhao Yufei. Ngunit kung mapansin siya ni Zhao Yufei dahil dito, magiging magandang resulta iyon. Walang ideya si Zhao Feng na si Zhao Yufei ay may napakaraming humahabol at manliligaw sa Ziling Zone, napakarami kaya hindi na sila mabilang. Ngunit si Zhao Yufei mismo ay tila may nasa isip na at hindi pinansin ang mga humahabol na ito. Pagkatapos bumalik sa Celestial River Valley, ibinigay ni Zhao Feng ang mga misyon na ibinigay sa kanya ni Attendant Liu sa iba pang mga worker disciple. Si Zhao Feng ay boss na ngayon ng mga worker disciple ng Celestial River Valley, kaya natural na mayroon siyang grupo ng mga kampan na handang gawin ang kanyang mga misyon para sa kanya. Si Zhao Feng mismo ay bumalik sa kanyang kubo upang magtanim. Wala siyang ideya na, sa susunod na araw, ang balita na hinahangaan niya si Zhao Yufei ay kumalat sa buong spiritual race. Ang mga tunay na kahangahangang iyon na humahabol kay Zhao Yufei ay nagbigay lamang ng mapang-uyam ng ngiti at itinuring ang buong bagay bilang isang biro. Ngunit ang periphery disciple ng spiritual race, pati na rin ang mga worker disciple ng ibang mga rehiyon, ay dumating upang makita kung anong uri ng tao si Zhao Feng. Isang araw, habang nililinang ni Zhao Feng ang space-time robe, naramdaman niya ang ilang makapangyarihang spiritual senses, at maging ang divine senses, buong tapang na sinusuri ang kanyang kubo. Swish! Iniwan ni Zhao Feng ang space-time robe. Ang divine sense ay ginamit ng mga quasi-gods at true gods, at ang mga ito ay natural na hindi maaaring maging mga worker disciple. Bakit ang daming dumating? Medyo namangha si Zhao Feng. Ang mga worker disciple ay hindi nakatanggap ng proteksyon mula sa spiritual race. Walang pakialam kung sila ay abalahin, kahit na sila ay nasa kalagitnaan ng paglilinang. Maging ang mga quasi-gods ay dumating upang abalahin si Zhao Feng sa pagkakataong ito. Umalis si Zhao Feng sa kanyang kubo. Lumabas si Zhao Feng. May tumawag kaagad sa sandaling lumabas si Zhao Feng. Sa isang iglap, lahat ng kalapit na mga worker disciple ay lumingon kay Zhao Feng. Kasabay nito, lumitaw sa langit ang ilang mapagmataas na kabataan. Ang mga taong ito ay lahat ay may kakaibang mga bloodline at malakas na paglilinang. Ito ang taong humiling kay Wei Qingying na tulungan siyang makipag-ugnayan kay Zhao Yufei. Isang matipuno at makapal na lalaki ang nakipag-chat sa katabi niya. Manam, medyo disente ang itsura niya, at maganda rin ang cultivation niya. Kulang lang siya sa katalinuhan. Ang isang worker disciple ay nangangahas na pag nasaan si Zhao Yufei. Medyo masungit ang berdeng balat na katabi niya, malamig at mapang-uyam ang kanyang mga salita. Nakatayo sa tabi ni Shi Weinan ang isang kabataang may mahabang mukha na nakasuot ng uniforme ng isang periphery disciple ng sekta. Siya. Bulong ni Shi Weinan sa tainga ng taong iyon. Isang palaka na nananabik na laman ng Sisney. Bibigyan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Ang mahabang mukha na binata ay humakbang patungo kay Zhao Feng. Hiniling ni Shi Weinan na turuan niya ng leksyon ang isang worker disciple, at ang taong ito na gustong harapin ni Shi Weinan ay nagkataon na ang taong ito ay naging sikat kamakailan bilang isang worker disciple na sumunod kay Zhao Yufei. Agad nitong nakuha ang interes ng kabataang matagal ng mukha. King of Gods, Kabanata 1244. Periphery Disciple. Shi Weinan si Zhao Feng. Kanina, naging dahilan ng pagkawala ng mukha ni Zhao Feng sa harap ng maraming worker disciple. Pagkatapos ng sandaling iyon, sinimulan ni Shi Weinan na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa mga periphery na disciples para dumating ang isang periphery disciple at turuan si Zhao Feng ng leksyon. Sa paggawa nito,
mababawi niya ang kanyang dignidad at takutin din ang mga worker disciple. Ang mahabang mukha na kabataan ay isang periphery disciple ng spiritual race na may paglilinang ng isang rank 1 quasi-god. Nakita ng iba pang periphery disciple sa lugar na pumunta para makita si Zhao Feng mismo na ang mahabang mukha na kabataan ay lilipat, kaya tumigil sila sa pagdaldal at naghanda na panoorin ang palabas. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang kapangyarihan ng isang periphery disciple. Ang mahabang mukha na kabataan ay nagpalipat-lipat ng kanyang divine power at naging isang puting liwanag na agad na lumitaw sa tabi ni Zhao Feng. Boom! Habang sumuntok ang binata, sumabog ang isang kamao ng puting divine power. Tingnan mo, iyon ang divine power. Isang periphery disciple. Gaano kalakas? Hindi maitago ng mga worker disciple ang paghanga at paggalang sa kanilang mga mata habang sila ay nanonood. Pop, hiss. Nang malapit nang tumama kay Zhao Feng ang kamao ng mahabang mukha ng binata, ang buong katawan ni Zhao Feng ay nagsimulang kumaluskos sa kuryente habang siya ay pumutok sa tagiliran. Nakaya ng bata ang pag-iwas nito. Medyo nagulat ang matipunong lalaki. Hihihi, ang batang iyon ay kailangang magkaroon ng kaunting lakas kung kaya niyang mangibabaw ang mga worker disciple. Ang berdeng balat na lalaki sa tabi niya ay nagbigay ng masasamang tawa. Sa kanyang pananaw, si Zhao Feng ay malamang na isang rank 1 quasi-god. Maliban kung siya ay nagtataglay ng ilang malalim na pamamaraan ng paggalaw, hindi niya magagawang iwasan ang pag-atake ng mahabang mukha ng kabataan. Ang mahabang mukha na kabataan, nang makita na ang kanyang unang pag-atake ay hindi nagtagumpay, agad na ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Ang mga pagsabog ay umalingaw habang ang mga puting sinag ng liwanag ay naglabas ng mababaw na mga hukay sa malakristal na lupa. Ngunit wala sa mga pag-ataking ito ang nagawang tumama kay Zhao Feng. Brat, marunong ka bang umiwas? Galit na tumahol ang mahabang mukha na kabataan. Bilang isang periphery disciple, hinamon niya ang isang worker disciple. Kung wala siyang magagawa sa worker disciple na ito, anong mukha pa ang kailangan niya para patuloy na tumayo sa hanay ng mga periphery disciple? Gusto mo bang tumigil na ako sa pag-iwas? Sige. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Boom! Sa isang pagsabog, sumugod si Zhao Feng sa likod ng mahabang mukha na binata at sinuntok. Nahuli sa kawalan, ang kabataan ay pinalipad ng 12-dosenang talampakan bago bumagsak sa lupa. Agad na tumahimik ang paligid. Walang inaasahan na matatalo ni Zhao Feng ang periphery disciple ito sa isang suntok. Ikaw. Palihim mo akong inatake. Namula ang mukha ng mahabang mukha na binata habang sumisigaw. Napakalaking kahihiyan na matalo sa isang suntok ng isang worker disciple, at ito ang tanging dahilan na nakita niya. Tama, palihim na sinalakay siya ni Zhao Feng. Kung hindi, paano niya matatalo ang isang periphery disciple? Agad namang pumayag si Shi Weinan. Nakikita ng lahat na napakabilis ni Zhao Feng, na nagpapahintulot sa kanya na agad na makapunta sa likod ng mahabang mukha na kabataan at talunin siya. Ang mga tao ay unti-unting lumapit sa kadahilanang ito. Brother Chen, Brother Zhao, magtulungan tayo at hulihin ang walang hiyang taong ito. Nang makitang naniwala ang karamihan sa kanyang palusot, agad na humingi ng tulong ang binata na may mahabang mukha sa iba pang periphery disciple. Kahit na si Zhao Feng ay talagang palihim na sumalakay sa kanya o hindi, ang kapangyarihan ng kamao na iyon ay napakalakas, kaya ang mahabang mukha na binata ay hinusgahan na siya ay hindi katugma kay Zhao Feng. Gayunpaman, kailangan niyang talunin si Zhao Feng ngayon, anuman ang mga pamamaraan na kailangan niyang gawin. Sige. Sumang-ayon ang kabataang berde ang balat at umaksyon. Ang isang worker disciple ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Ibinato ng maskuladong kabataan ang kanyang napakalaking kabilugan kay Zhao Feng habang siya ay sumisigaw. Nasusuka na silang dalawa sa pagtingin kay Zhao Feng. Ngayong natalo na ni Zhao Feng ang mahabang mukha na kabataan, isang periphery disciple na katulad nila, lalo silang hindi nasisiyahan. Sabay-sabay na umaatake ang tatlong periphery disciple. Gulat na sigaw ng isang worker disciple. Gaano man kalakas si Zhao Feng, malamang ay tapos na siya sa pagkakataong ito.
Ang ilan sa mga kalapit na periphery disciple ay nadama na ang tanawing ito ay medyo nakakahiya at ibinaba ang kanilang mga ulo bilang paghahandang umalis. Tatlong periphery disciple ang umaatake sa isang worker disciple ay sadyang nakakahiya. Sa kanilang pananaw, tiyak ang pagkatalo ni Zhao Fang, at hindi na kailangang patuloy na manood. Ngunit bago pa man sila makaalis, nakarinig sila ng matinis na hiyawan sa kanilang mga tainga. Sa kanilang pagkabigla at pagtataka, ang mga hiyawan na ito ay tila pag-aari ng kanilang mga kapwa periphery disciple. Ang nakita nila ay si Zhao Fang na naglalakbay sa pagitan ng tatlo na parang kidlat. Bang! Sa isang suntok, muling pinalipad pabalik ang mahabang mukha na kabataan. Ang isa pang suntok ay ang maskuladong kabataan na kumakain ng dumi. Ang huling suntok ay lumipad. Ang tatlong periphery disciple ay natumba lahat sa lupa. Sa sandaling ito, ang lahat ng nakapaligid na manunood ay nagyelo sa kanilang mga lugar sa gulat. Maging ang tatlong periphery disciple na natalo ni Zhao Fang ay may hindi makapaniwalang mga tingin sa kanilang mga mukha. Dalawa sa kanila ay rank 1 quasi-gods at ang isa ay rank 1 true god. Ang sinumang madaling matalo sa kanila ay kailangang maging rank 2 man lang, ngunit paano magiging ganoon kalakas si Zhao Fang? Habang gumugulo pa rin ang kanilang isipan, nagsimulang maglakad si Zhao Fang patungo sa mahabang mukha na kabataan. Huwag! Ang mahabang mukha na binata ay handang magsabi ng isang bagay nang sipin siya ni Zhao Fang. Gusto niyang hamarang, ngunit wala siyang magawa. Isang bigat na kasing bigat ng bundok ang nagpalipad sa kanyang katawan ng daan-daang talampakan. Pagkatapos ay pinuntahan ni Zhao Fang ang maskuladong kabataan at sinipa rin siya, nabali ang marami sa mga buto sa kanyang katawan. Sa wakas, dumating si Zhao Fang sa kabataang berde ang balat. Maglakas loob ka ba? Gusto mo bang saktan ako? Alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Arg! Ang berdeng balat ay nagluwa ng masamang banta kay Zhao Fang, ngunit tinapakan ni Zhao Fang ang kanyang katawan. Matapos ang pagtapak na ito, sinimulan siyang sipin ni Zhao Fang. Nang mawala ang lahat ng makamandag na puot sa mga mata ng kabataan, sa wakas ay tumigil si Zhao Fang. Maaari na kayong mawala ngayon. Malamig na tumahol si Zhao Fang. Ang mga worker disciple ay nagkalat lahat, at ang mga periphery disciple ay umalis. Sa wakas ay tahimik ang paligid ng kubo ni Zhao Fang. Hindi ito mabuti. Bilang isang worker disciple, wala akong privacy. Nag-isip ang mga mata ni Zhao Fang. Habang siya ay naglilinang, ang mga quasi-gods at true gods na ito ay buong tapang nainiskan ang kanyang kubo gamit ang kanilang divine senses. Maaaring matuklasan ng isang taong may mas malakas na divine sense ang sikreto ng space-time robe ni Zhao Fang. Sa tingin ko kailangan kong gumamit ng ilang mga panlilinlang. Mahinang ungol ni Zhao Fang. Nagtungo si Zhao Fang sa palasyo ni Attendant Liu. Nakatayo si Attendant Liu sa harap ng pasukan, ang kanyang ekspresyon ay mahigpit at solemna habang nakatingin kay Zhao Fang. Hindi mo dapat sinaktan ang periphery disciple, lalo na si Zhao Hongyi na iyon. Malamig na saway ni Attendant Liu. Bagamat gumawa si Zhao Fang ng isang kahanga-hangang pagganap, ang mga periphery disciple na nasugatan niya ay tiyak na babalik. Ang Zhao Hongyi na tinutukoy ni Attendant Liu ay ang kabataang berde ang balat, at mayroon siyang mas matandang pinsan na isang natatanging inner disciple. Ang pinakamataas na katayuang mga disipulo sa spiritual race ay ang mga core disciple. Ang mga taong ito ay maaaring may bloodline ng spiritual race o napakahusay na mga henyo. Sa ilalim nila ay ang mga inner disciple. Bagamat ang mga inner disciple ay mas mababa kaysa sa mga core disciple sa katayuan, ang ilan sa kanila ay talagang mas malakas pa kaysa sa mga core disciple. Ang Attendant Liu ay orihinal na nagplano na i-promote si Zhao Fang bilang periphery disciple pagkatapos ng ilang buwan, ngunit tila imposible na ito ngayon. Wala akong magawa. Kung hindi ko sila natalo, baka napatay na ako ng tatlong iyon. Nagpakita si Zhao Fang ng walang magawang ekspresyon, ngunit habang ang kanyang gininto ang mata ay nakatutok kay Attendant Liu, isang violet gold na ambon ang lumitaw dito. Nagsimulang magmukhang nalilito ang Attendant Liu, at nang tumingin muli siya kay Zhao Fang, tila mas nakikiramay siya. Attendant Liu, gusto kong maging isang periphery disciple.
Saka lang ako magkakaroon ng lakas para protektahan ang sarili ko at maiwasan ang mas maraming problema. Si Zhao Feng ay patuloy na nakatitig kay Attendant Liu habang ang ilusyon na ambon sa kanyang kaliwang mata ay lalong lumalalim. Isang malalim na enerhiya ng kaluluwa ang nagsimulang pumasok sa isip ni Attendant Liu. Si Attendant Liu ay manager lamang ng mga worker disciple na ito at isa lamang ang rank 2 True God. Hindi niya kayang labanan ang ilusyon na sining ni Zhao Feng. Siyempre, hindi direktang kinokontrol ni Zhao Feng si Attendant Liu, banayad lamang siyang ginagabayan upang maiwasang matuklasan kung may nagpa siya na imbestigahan ang bagay na ito. Manam, iyon lang ang magagawa. Tumanggo si Attendant Liu. Maraming salamat, Attendant Liu. Ngumiti si Zhao Feng at bumalik sa sarili niyang kubo. Tulad ng hinulaang, ang balita ng pagkatalo ni Zhao Feng sa mga periphery disciple ay kumalat sa buong spiritual race. Nais ng ilang periphery disciple na agad na pumunta at patayin si Zhao Feng, ngunit nang malaman nila na madaling natalo ni Zhao Feng ang tatlong periphery disciple, tumahimik sila. Marahil ang nangungunang tatlong periphery disciples lang ang makakaharap kay Zhao Feng. Hindi nagtagal bago kumalat ang isang mas kahangahangang balita sa periphery disciple. Si Zhao Feng ay na-promote bilang periphery disciple ngayong buwan. Maraming mga periphery disciples ang nag-uusap kung paano haharapin si Zhao Feng dahil walang pakialam ang spiritual race sa buhay o kamatayan ng isang worker disciple. Ngunit ngayon, si Zhao Feng ay isa ring periphery disciple. Habang ang bagay na ito ay humahatak ng higit at higit na talakayan, sa wakas ay nakakuha ito ng pansin ng maraming mga inner disciple. Mahigit 70% ng mga lalaking inner disciple ang umaasa na ligawan si Zhao Yufei. Ang isang tao na pagkatapos din ni Zhao Yufei ay naging isang worker disciple para gawin ito, at nagawa pa niyang gawin ang kanyang paraan upang maging isang periphery disciple, kaya natural niyang maakit ang kanilang interes. Isang araw, lumipat si Zhao Feng sa isang tirahan na para sa isang periphery disciple. Ang mga periphery disciple ay binigyan ng bulwagan ng palasyo para sa kanilang sariling paggamit. Ang Heaven Earth Yuan Qi ng lugar na ito ay 2 beses na mas concentrated kaysa sa lugar na tinitirhan ng mga worker disciple. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang periphery disciple ay tunay na maituturing na ang isa ay nakapasok sa spiritual race at sa gayon ay nakuha ang proteksyon nito. Ang taong ito ang tumalo sa 3 periphery disciple. Siya ay dapat na isang henyo ng ibang paksayon ng Ziling Zone. Para sa kapakanan ng paghabol kay Zhao Yufei, handa siyang maging isang worker disciple. Ito ay hindi kakaiba sa lahat para sa isang tao sa kanyang lakas na maging isang periphery disciple. Nagsimulang magkomento at pamuna kay Zhao Feng ang ilang kalapit na periphery disciples. Hindi pinansin ni Zhao Feng ang mga taong ito at nagtungo sa kanyang palasyo. Sa sandaling ito, ang sigaw ng pagkagulat ay nagmula sa harap ni Zhao Feng. Big Brother Panhao. Big Brother Panhao, paano ka nakahanap ng oras para pumunta dito? Maraming mga periphery disciple ang nagsimulang magalang na bumati sa isang kabataan. Nakita ni Zhao Feng na ang kabataang ito ay nakasuot ng uniforme ng isang inner disciple. Ang kanyang ilong ay medyo flat, ang kanyang mga mata at bibig ay medyo malaki, at ang kanyang balat ay may mamantika na kintab. Sa pangkalahatan, mukhang nakakatawa siya. Ang inner disciple na ito na tinatawag na Panhao ay kasalukuyang nakatingin kay Zhao Feng habang dahan-dahan itong lumakad. Ikaw dapat si Zhao Feng, di ba? Binigyan ni Panhao si Zhao Feng ng isang interesadong tingin habang diretsyong nagtanong. Naging periphery disciple lang ako, at binibisita na ako ng inner disciple. Medyo nagulat si Zhao Feng. Ang mga inner disciple ay may napakataas na katayuan sa spiritual race, at si Zhao Feng ay naging isang periphery disciple lamang, kaya ayaw niyang gumawa ng masyadong malaking kaguluhan. Ngunit kung ang isang inner disciple ay talagang gustong subukan ang isang bagay sa kanya, hindi magiging magalang si Zhao Feng. Hahaha, brat, nakakatuwa ka talaga. Matapang at baliw. Inamin ng Panhao na ito ang pagkatalo. Napabuntong hininga si Panhao, nagniningning ang kanyang mga mata sa papuri. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng, hindi nangyari ang sitwasyon gaya ng kanyang hinulaan.
Naniniwala rin ang mga kalapit na periphery disciple na dumating si Pan Hao upang guluhin si Zhao Feng, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpagulo sa kanilang isipan. Sinundan ni Pan Hao si Zhao Feng sa bagong tirahan ni Zhao Feng. Kahit na hinahangaan ko ang iyong katapangan at katapangan, wala kang pagkakataon kay Zhao Yufei. Diretsyong sabi ni Pan Hao, ang tono nito ay nagpapahiwatig na hindi siya nagbibiro at medyo seryoso. Wala kang alam. Halos lahat ng namumukod tanging inner disciple ay hinahabol si Zhao Yufei. Siyempre, wala rin silang pagkakataon. Ang tanging mga taong may pag-asa na makasama si Zhao Yufei ay ang mga core disciple. Tama iyan, narinig kong napilayan mo si Zhao Hongyi. Ang kanyang nakatatandang pinsan ay isa sa mga pinakanamumukod tanging inner disciple, isang rank 4 true god. King of Gods, Kabanata 1245. Muling pakikipagkita kay Yuan Long. Si Zhao Hongyi ay ang berdeng balat na kabataan na natalo ni Zhao Feng ilang araw na ang nakalipas. Ang kanyang nakatatandang pinsan ay isang namumukod tanging inner disciple na matagal nang nakapasok sa antas ng True God at isa ng rank 4 True God. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tahimik na tanong ni Zhao Feng pagkatapos pakinggan ang lahat. Si Zhao Feng ay lubusang naguguluhan kung bakit ang inner disciple na si Pan Hao ay hahanapin siya at bigyan siya ng napakaraming payo. Bilang isang quasi-god na kahanga-hanga, hindi mo iniisip na maging isang worker disciple para ituloy si Zhao Yufei. Lubos akong humahanga sa iyong pag-uugali. Marahil ay may tapat kang pagmamahal kay Zhao Yufei. Seryosong sabi ni Pan Hao. Pangalawa, sinaktan mo ang pinsan ni Zhao Hongyi, si Zhao Lani, at sa mga inner disciple, ako ay nakatayo laban kay Zhao Lani. Dumating ako sa oras na ito upang tingnan ka at tingnan kung mayroon kang anumang pag-asa na maging bahagi ng aking panig. Ipinaliwanag ni Pan Hao ang kanyang pangalawang dahilan. Ang mga salungatan sa loob ng mga inner disciple ay hindi kapani-paniwalang mabagsik, dahil nauugnay sila sa kanilang mga pagkakataon na maging mga core disciple. Kung si Zhao Feng ay may lakas at potensyal na maging isang inner disciple, kailangan ni Pan Hao na mauna sa karamihan at hilahin si Zhao Feng sa kanyang tabi. Tumanggo si Zhao Feng. Tila hindi nagkataon na hinanap siya ni Pan Hao. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa pakikibaka sa pagitan ng mga inner disciple ng spiritual race. Ano naman sayo? Hindi mo ba sinusubukang ligawan din si Zhao Yufei? Nagtataka na tanong ni Zhao Feng. Ako yata. Kailangang mag-isip ng kaunti si Pan Hao bago sumagot. Walang sino man ang hindi nagmamahal sa isang babae na parehong may talento at napakarilag, ngunit alam ni Pan Hao na hindi niya kailanman makukuha ang pabor ni Zhao Yufei. Kaya, wala siyang pagnanais na humakbang sa kumunoy na iyon. Ngunit ang kanyang ama ay gumugol araw-araw na hinihimok siya na ituloy si Zhao Yufei, na patuloy na nagdadaldal tungkol sa kapalaran at tadhana at sino ang nakakaalam. Baka magustuhan ni Zhao Yufei ang kanyang anak. Walang ibang nagawa si Pan Hao kundi ang gumanap bilang isa sa mga manliligaw ni Zhao Yufei. Pan Hao, ikaw ay isang inner disciple. Maaari ka bang maghatid ng sulat kay Zhao Yufei? Napabulala si Zhao Feng nang dumating sa kanya ang ideya. Paumanhin, hindi ako gaanong katangi-tangi sa mga inner disciple, kaya hinding-hindi papayag si Zhao Yufei na makita ako. Tumawa si Pan Hao. Sa kabila ng lahat ng sinabi niya, nakatakda pa rin si Zhao Feng na habulin si Zhao Yufei. Ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang ulo, napagtanto na minamaliit niya ang katayuan ni Zhao Yufei sa spiritual race. Sa iyong kasalukuyang status, maaari kang makipagpulong kay Zhao Yufei sa susunod na ilang dekada, ngunit. Ngumiti si Pan Hao, iniwan si Zhao Feng na nakabitin. Pero ano? Napagtanto ni Zhao Feng na may plano si Pan Hao. Ngunit kamakailan, ang ilan sa mga core disciple ng spiritual race ay nag-uusap tungkol sa pagdaraos ng isang komperensya. Nag-imbita sila ng maraming core disciple at inner disciple. Napangiti si Pan Hao. Alam ni Zhao Feng na si Zhao Yufei ay talagang isa sa mga core disciple na ito. Brother Pan, isama mo ako. Nag-iba ang mukha ni Zhao Feng nang agad niyang hiniling. Mas maganda kung hindi ka pupunta. Ang komperensyang ito ay talagang pinangangasiwaan ni Quasi-God Luoyu at Zhao Yufei. Ito ang dalawang diyosa ng spiritual race. Ang dami nilang manliligaw ay halos nandoon lahat.
Payo ni Pan Hao. Alam na ng lahat ng inner disciple ang reputasyon ni Zhao Feng. Kung talagang lumitaw si Zhao Feng, tiyak na magiging target siya. Walang sinabi si Zhao Feng, ngunit nanatiling nakalok ang kanyang mga mata sa Pan Hao. Gusto mo talagang pumunta? Walang karapatan si Zhao Feng na lumahok sa komperensya, ngunit kahit na hindi sabihin ni Pan Hao sa kanya, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa isang malaking kaganapan sa madaling panahon. Bukod dito, ang isang baliw na tulad ni Zhao Feng ay malamang na handang gawin ang anumang bagay. Maaari kitang ihatid, ngunit mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang gulo. Binalaan ni Pan Hao si Zhao Feng. Hanggat walang drama si Zhao Feng, wala siyang nakikitang problema sa pagdala kay Zhao Feng para tingnan. Sina Pan Hao at Zhao Feng ay nagsimulang talakayin ang mga paksa ng komperensyang ito. Sa wakas ay umalis si Pan Hao sa tirahan ni Zhao Feng sa kalagitnaan ng gabi. Ay, tama na, makapagpahinga ka na. Si Zhao Lani ay kasalukuyang nasa pag-iisa at hindi susubukan na gumawa ng gulo sa iyo pansamantala. Maglaan ng oras na ito upang gamitin ang mga mapagkukunan ng paglilinang na ibinigay sa periphery disciple at dagdagan ang iyong lakas. Nagbigay ng huling payo si Pan Hao bago umalis. Masasabi niya na si Zhao Feng ay nagtataglay ng maraming nakatagong reserba at malamang na hindi siya mahina. Ito ay talagang isang taong maaaring sumali sa kanyang panig, ngunit si Zhao Lani ay isa pa ring rank 4 true god. Walang paraan na si Zhao Feng ay katugma para sa kanya, kaya nagpa siya siyang bigyan ng babala si Zhao Feng laban sa paggawa ng anumang bagay na wala sa linya. Nang mawala si Pan Hao, pumasok si Zhao Feng sa kanyang sariling pag-iisa. Ngayon na siya ay isang periphery disciple, ang iba ay hindi maaaring mangistorbo sa kanya habang siya ay nasa pag-iisa, at tiyak na hindi sila pinapayagang usisin siya gamit ang kanilang divine sense. Makalipas ang isang buwan, umalis si Zhao Feng sa kanyang palasyo. Mga periphery disciple ay hindi kailangang gumawa ng mababang trabaho, ngunit kailangan nilang magsagawa ng maliit na misyon bawat buwan. Makakatanggap sila ng gantimpala na naaayon sa kahirapan ng misyon. Maraming bagong misyon ang ipapaskil sa mission hall araw-araw. Ang mga antas ng kahirapan ay mula sa antas ng demigod hanggang sa isang rank 7 ancient god, na ang mga dibisyon ay napakahigpit. Sila ay magagamit para sa lahat ng mga alagad ng lahi upang pumili. Ang mga misyon na ito ay hindi lamang magagamit upang pasiglahin ang sarili, ngunit makakuha din ng mga gantimpala. Sa sandaling ito, ang matinding ripples ng divine power ay nagmula sa malayo. Lumingon ang lahat ng mga disipulo sa paligid ng mission hall. Yan ay, nakatuon si Zhao Feng sa abot tanaw. Nakita niya na ang isang maliit na pangkat ng tatlo ay nakaupo sa isang lumilipad na Yao God na papalapit sa mission hall sa napakabilis na bilis. Ang spiritual race ay may panuntunan na ang mga ordinaryong disipulo ay hindi maaaring sumakay ng mga lumilipad na kabayo sa loob ng spiritual race. Iyan ay isang core disciple ng spiritual race. May tumawag sa gulat. Dalawa sa mga tao sa lumilipad na kabayo na iyon ay may bloodline ng spiritual race. Ang Aztec. Ibinaling ng isang babaeng disipulo ang kanyang malinaw na mga mata sa kabataang nakaupo sa pinakaharap ng lumilipad na kabayo. Ang kabataang ito ay may mukha na kahit isang babae ay may inggit, at ang kanyang dugong spiritual race ay lalo lamang siyang naging gwapo at marangal. Ngunit sa sandaling ito, ang kabataang ito ay nakatingin mismo kay Zhao Feng. Siya yon. Ang kabataang ito na pinagtutuunan ng pansin ay nagsalita kasabay ni Zhao Feng. Yuan Long, kilala mo ba ang periphery disciple na iyon? Tanong ng isang batang babae sa tabi ni Yuan Long na may dalisay at simpleng kagandahan. Hahaha, hindi ko akalain na makakarating ka dito. Hindi mapigilan ni Yuan Long na mapangiti. Sinundan niya ang kanyang amo nang bumaba sila sa continent zone. Noong inaalis nila si Zhao Yufei, talagang hindi niya masyadong pinapahalagahan si Zhao Feng. Gayunpaman, talagang nagawang umasa ni Zhao Feng sa kanyang sariling mga kakayahan upang makapasok sa spiritual race, kahit na maging isang periphery disciple. Ito ay patunay na si Zhao Feng ay hindi tanga. Natigilan ang lahat sa paligid ng mission hall. Ang karamihan sa kanila ay kinuha si Zhao Feng bilang isang quasi-god na gumawa ng paraan mula sa pagiging isang worker disciple sa kanyang pagtugis kay Zhao Yufei.
Hindi nila inaasahan na makikilala ni Zhao Feng si Yuanlong, isang core disciple ng spiritual race at isa sa mga tunay na kababalaghan nito. Ngunit ang kasalukuyang ikaw ay hindi gaanong bagay para kay senior sister Yufei. Sa walang pakialam na komentong ito, tumungo si Yuanlong sa mission hall. Nagkagulo ang mga tao sa paligid, dahil tila ang pagtugis ni Zhao Feng kay Zhao Yufei ay hindi lang 1 o 2 araw na pangyayari. Ang batang ito ay malamang na sinusubukang ligawan si Zhao Yufei sa mahabang panahon. Sobrang clingy. Tula ko lang na sumusubok na kumain ng laman ng sisni. Ang mga kalapit na alagad ay hindi maiwasang magkomento sa bagay na ito. Pagkaraan ng ilang oras, si Yuanlong at ang iba pang 2 disipulo ay natapos ng matanggap ang kanilang mga gantimpala at lumabas mula sa bulwagan. Binigyan ni Yuanlong si Zhao Feng ng walang pakialam na tingin bago umalis. Ang babaeng spiritual race na may dalisay at simpleng kagandahan ay nagbigay ng ngiti kay Zhao Feng at lumapit sa kanya. Ilang araw na lang ang conference. Mas mabuting magpakita ka. Nag-message sa kanya ang dalaga habang dumadaan. Manam. Napuno ng pabangong pambabae ang ilong ni Zhao Feng nang maramdaman niyang may lumitaw na bagay sa kanyang kamay. Habang nagmensahe sa kanya ang spiritual race na babae, palihim niyang inilagay ang isang imbitasyon sa kanyang kamay. Nagulat si Zhao Feng sa imbitasyon habang pinapanood ang pag-alis ng babaeng spiritual race.